봐줄래 그대로 누가 우릴 믿을래 솔직히 힘이 들래 우리 나이 지금 현재 19세 정훈? 민수야? Anong ginagawa mo, anak? Bakit nandyan ka? Grabe, ang weird talaga na napili mong kantahin. Papasok ka ba? Sa school? Magtatrabaho ako ngayon, ma. Hindi ka papasok sa school dahil lang sa part-time job mo? Upuan ko yan. Ano ba? May mark na ang page na to eh. Huwag kang mag-aral sa mesa. Nakakawala yan ng gana. Iba ako sa'yo, no? Paanong iba? Nag-aaral ako sa isang magandang university at magiging magaling na accountant. Ikaw sa isang bulok na school na halos hindi mo pinapasukan. Sobra ka. Tama siya. Papa naman. Panahon na para pag-isipan mo ang future mo. Iniisip ko ang future ko. Sa ginagawa mo parang hindi naman. Tumigil ka na. Hindi ka magkakatrabaho sa kinuha mong kurso. Tinatahak mo ang landas ng kabiguan. Dapat, kumuha ka ng kurso na magkakalisensya ka. Para mas gumanda ang buhay mo. Bilisan mo, kumain ka na. Tama, kumain ka na at umalis. Siguruhin mo lang na malaking kikitain mo. Isara mo yan. Ano ka ba? Tama na yan. Aalis na ako. Jonghon, kumain ka muna! Jonghon! Ano bang nangyayari sa kanya? Sabi ko naman. Yuna! Hi. Yuna, tumawag ako sa'yo. Pero hindi mo sinasagot. Nagkasakit ka ba? Okay lang ako. Medyo maputla ka. Dapat magpatingin ka na sa doktor. Wala akong sakit. Naku, ano ka ba? Malalaman mo lang yan kapag natingnan ka na ng doktor. May sarili akong doktor. Sino siya? Boyfriend ko. Boyfriend mo? Pero ako ang boyfriend mo ah. Siya si Subin, isang med student. Si Jonghun. Miss, Kumusta na kayo? Bakit nandito ka? Maaga po ako natapos. Ang gaganda niyan. Salamat ha. Pinitas ko po sa garden. Kumusta ang trabaho mo? Okay lang. Patingin naman. Sabi ni boss, magaling daw ako. Hinahayaan niya ako mag-style ng mga customer. Maganda po ba? Anak, ikaw ba ang nag-design ng mga hairstyle? Opo. Ang gaganda ng hairstyle. Nako, hindi na ako mag-aalala sa'yo kapag wala na ako. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Gagaling pa kayo, Mama. Hello? Asan ka, Yunyong? Pumunta ka rito sa salon ngayon din. Maraming customer na kailangang asikasuhin. Sorry po, ma'am. May sakit po ang mama ko eh. Nandito po ako sa ospital. Huwag mong gamitin sa akin ng ganyang dahilan. May tungkulin ka na dapat gampanan. 19 ka na, nasa tama ka ng edad. Pinapasweldo kita kaya gawin mo ang responsibilidad mo sa trabaho. Dapat ba ako magtrabaho kahit naghihingalo na ang mama ko? Ganun ba? Teka nga, sinisikawan mo ba ako? Sorry po, ma'am. Sinasabi ko lang na... Yunyong, assistant ka lang dito sa salon. Huwag mo ako sinasagot ng pabalang. Hindi kita kailangan. Kung ayaw mo magtrabaho, bahala ka. You're fired. Hello po? Ma'am, hello?
Hello? Ma'am, sorry sa... Yun yung? Oh. Sino to? Ako to. Yun yung. Mensio, bakit ganyan ka? May sakit Wala ka po. ba? Punta tayo sa ospital ni Papa. Magpa-check up ka na lang muna. Ayoko po. Ang mabuti pa kumain ka ng cake. Ako mismo ang nag-bake nito, anak. In-order ko pa sa Switzerland yung butter, kaya tikman mo muna. Kayo na lang kumain yan. Ay, huwag ka namang ganyan. Binay ko ito para sa'yo. Kailangan mong kumain para lumakas ang katawan mo. Anak, mag-aral ka mabuti. Papasok ka na sa university sa isang taon. Alis na ako. Saan ka pupunta? Sa library po. Buhay natin ay isang gubat, walang sagot na mahahanap. Mag-iisa mangungulila parang ibong hindi makalaya. Lights on, para maliwanag. Sino kayang baliw ang nag-iwan ng cup doon? Pag nahuli ko siya, lagot siya sa akin. Woo! Nagulat ako, bossing. Nandito ka na pala. Teka, pakitulungan si Yonge na maglinis. Yonge, pakidala naman ito. Sir, anong problema niya? Sabi niya magkukwit na raw siya. Bakit daw? Nakakuha siya ng part sa isang pelikula. Gusto niya mag-concentrate sa karir. Teka sir, nag-aaral siya sa isang acting school, di ba? Wow! Malaking sweldo na tinatanggap niya sa akin. Parang hindi yung mahalaga sa kanya. Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi niyo. Promise! Salamat! Gusto niyo ba sir, na tumigil na ako sa pag-aaral at araw-araw na ako pumasok dito? Masyado ka namang mabait. Kayo ang mabait dahil kinuha niyo ako magtrabaho rito. Ang isang baliw na tulad ko. Sige, una na ako. Pupunta ako sa school ng anak ko. Babalik ako after lunch. Ikaw na muna ang bahala rito, okay? Opo. Ingat po kayo. Nandito na uli ako. Hindi ako makikinig. Kahit ano pang sabihin niyo. Kahit utusan niyo man ako, gagawin ko pa rin ang gusto ko. Matapang man ako sa tingin ninyo, sa lahat ng oras mag-isa pa rin ako. Magmalasakit man kayo sa bandang huli, duguan pa rin ako. Buhay natin ay isang gubat, walang sagot na Ay, ikaw pala. Ang galing mo pala. Saan? Sa pagsipsip? Hindi, para kang tunay na rapper. Ang galing mo mag-rap. Tumigil ka nga dyan. Sayang ang galing mo, dapat nag-audition ka. Subukan mong lumaban sa rap battles. Hindi ko yun kaya. Freestyle yun. Gagawa ko ng sariling lyrics habang nagra-rap. Ang ira-rap mo lang naman kung anong unang pumasok sa isip mo. Nako, ang lungkot ng rap. Bakit naman? Malungkot ka bang tao? Malungkot kasi ang storya ng buhay ko eh. Pakikinggan kita. Sige na, magkwento ka. Ay, wala akong ikukwento. Chongho, nang manhid mo talaga. Niyayaya kita mag-date. Ano? Kailangan bang akong gumawa ng lahat ng paraan? Sa simula pa lang, nagkagusto na agad ako sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Talaga? Bakit? Hindi mo ba ako type? Hindi. Hindi lang ako makapaniwala. Ang isang babaeng tulad mo, hindi nawawala ng boyfriend kahit na kailan. Kaya hindi ako nakikipag-date sa ganong klaseng babae. Hindi ko kailanman inisip na may ganong magyayaya sa akin. Naiilang ako, hindi ko nga kayang kausapin. Sinusubukan. Ibig ko lang sabihin... Pwede ako. Kung pwede ka. Magkita tayo after ng work. Tayo lang? Sandali lang. Ako na ang bahala. Good morning! $1 isang oras. Pwede kang... Meron ko. Mamili ka ng upuan mo.
Morning. Member ka rin ba? May hinahanap ako. Sino? Nandito ba si Yong A? Kaibigan niya ako. Yong A! Kaibigan mo raw. Pwede ba? Wala akong pakialam sa pangarap mo. Yong, please naman. Napunta ako rito dahil may isang bagay akong gustong linawin sa'yo. Ayoko. Ayoko talagang gawin. Isa pa, bakit naman ako pang naisipan mong tanungin? Kaibigan kita. Kaya ikaw ang una kong nilapitan. Hindi pa rin ang sagot ko. Wag mo na akong tatawagan kahit kailan. Yun, Yong. Sandali. Jonghon, poprotektahan mo ba ako? Oo. Siyempre naman. Poprotektahan kita. Talaga? Oo. Ipinapangako ko. Babantayan mo ako, ha? Ipangako mo. Doon tayo. Sinong kaaway mo? Palabasin mo silang lahat! Sa akin sila mananagot. Ano na ba tayo? Ano? Anong ibig mong sabihin? Magkikita pa ba tayo? Magde-date pa ba tayo? Ewan. Bakit ewan? Mabuti ba kaya mag-live-in na lang tayo? Mag-live-in? Oo. Pareho tayong 19. Hindi ba masaya yon? Hindi. May mga tao na tumututol sa pagsasama ng isang babae at isang lalaki nang hindi kasal. Tulad ng parents ko na conservative. Binibiro lang kita, Jongho. Poprotektahan mo ako, hindi ba? Bukas na lang. Nasa tamang edad na, pero bata pa rin. Ang tanging hangad namin ay kalayaan. Gusto namin subukan ang bawat pagkakataong darating sa amin. Ang panahon ng pagbabago. Nasa ganung edad na kami. 19. Sir, tingnan nyo. Nandito ang wallet ng biktima, oh. Hindi naman siya binugbog. Tama ka. Pero ano ito? Yan ba? Oh, entrance pa sa club. Club? Isang dance club, sir. Tambayan ng mga bata. Ang cellphone niya? Hindi ko nakita eh. Baka nalaglag niya. Kung sino man ang may gawa nito, matalino siya dahil napakalinis ng krimeng ginawa niya.
Isara niyo yan. Wala akong pasok sa school, ma. John, saan ka ba nagpunta kagabi? Bakit niyo tinatanong? Gusto ko bang matulog? May pulis na naghahanap sa'yo. Ano po? Siya, Jong-hun. Opo. Teka, bakit po? Kilala mo si Yong, eh? Yung A? Ano pong nangyari? Natagpuan ang katawan niya na lumulutang sa ilog. Ano? Totoo po ba yan? Ano naman ho ang kinalaman ng anak ko sa nangyari sa kanya? Kailangan mo sumama sa estasyon ng pulisya. Alauna ng madaling araw kanina, sa dulo ng katimugang bahagi ng Han River, may saksi na nagsabi na nakita niya nung itulak ng isang tao ang isang babae sa ilog. Nakakabigla. Sino ang gagawa nun kay Yung A? Magkasama ba ka sa trabaho? Opo. Ano? Matagal na rin. Mga 6 na buwan na po. Close ba kayo? Oh? Tinatanong ko kung magkaibigan kayo. Kung close kayo. Medyo po. Talaga? Magkasama kami sa internet shop. Kaya nag-uusap kami sa trabaho. Ganun lang po. Estudyante ka ba? Opo. Freshman ako. Sa Samoa University. Anong major mo? Humanities and Cultural Studies. Tungkol yun saan? Ang stylist, siya yung nag-aasikaso sa customer. Tinutulungan ko naman siya at pinag-aaralan kong ginagawa niya. Junior stylist ka, tama? Staff ang tawag sa amin sa salon. Marunong ka na ba? Hindi ako natuto. Bakit? Pinaalis ako eh. Kailan pa? Kahapon lang. Anong dahilan? Pasigaw kong sinagot yung boss ko kaya tinanggal niya ako sa trabaho. May katwiran siya. Kung ganun, galit ka rin sa kanya. Alam mo yun yung pinatay ang kaibigan mo kaninang madaling araw. Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya! Wala kang kinalaman sa krimen? Sa iyong kamerang to, hindi ba? Sumagot ka! Nagpunta kaming dalawa sa club. Pagkatapos, Tapos saan pa? sa bahay. Umuwi ka kagad sa inyo? Teka, hindi mo maalala? Hindi ka makapag-isip? Hindi po. Hindi. Opo. Mula sa club, nagpahangin kami sa Han River. Nagpahangin kayo at Nag-usap po kami sandali. Tapos umuwi kami kaagad. Umuwi kami talaga. Paniwalaan niyo ako. madaling araw yun, di ba? Wala kang alam sa nangyari sa kanya. Bakit naman wala kang alam? Di ba kaibigan mo yun? Hindi ka ba Hindi nalungkot? nakakatuwa na nangyari sa kanya yon. At saka kahit paano, nalungkot din ako dahil naging schoolmate ko siya noon. Pero, hindi ko masasabing kaibigan ko siya. Hindi mo kaibigan, pero lagi ka tinatawagan. Sabihin mo nga sa akin, sino kumuha ng mga pictures na to? Isang kilala at nire-respetong businessman ang father mo. Hindi ka dapat nasasangkot sa ganitong gulo. Mahiya ka naman sa kanila. Teka. Sir, sinabi niyo ba sa parents ko? Tiningnan namin ang call records ni Young A. Tinawagan ka niya noong 1 linggo. Bakit 6 na beses kanyang tinawagan? Kasi, Bilang anak na lalaki, alagang-alaga ka. May mga mamas boy na ako nakilala, katulad mo. Takot ka na makipag-usap sa babae? Parang ang asong sunod ng sunod. Nakabuntot pero nagtatago. Kumukuha ka ng picture at video na parang isang manyak, hindi ba? Dahil doon, posible na inakusahan ka niya na isang stalker. Napahiya ka. Nagalit ka dahil nalaman niya ang ginagawa mo. totoo! Pero dahil sa pera yon. Anong pera? Umuutang siya kaya siya tumatawag. Inuutangan niya ako kaya siya tumatawag. Akala niya may pera ako, staff lang ako. Tapos nun? Kapos din ako. Ni hindi ko mabayaran ng hospital bill ng mama ko. Pagkatapos? Sinabi ko sa kanya na wala akong pera. Hindi ko siya pinatay. Bakit ko gagawin sa kanya yun? Kung ganun, bakit ka nagsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Simula pa lang, nagsinungaling ka na agad. Hindi ka close sa kanya, umuwi ka kagad pagkagaling sa club. Kung may tinatago ka, aminin mo na. Grabe ka. Detective ha, Sir. kukuha ko ng arrest warrant. Gumawa ka ng report. Yes, sir. Baliw. Lagot ka na. Ang mga magulang mong kawawa. Nagpapakahirap sila para makapag-aral ka. Pero ikaw, wala kang ginawa, kundi mambabae at magpunta sa club gabi-gabi. Tigilan mo na ako, wala akong kasalanan. Nagagalit ka ba sa akin? Tumigil ka na, pwede ba? Ano? Ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na? Maupo ka, miss. Hindi pa tapos ang investigasyon. Gusto ko muna magsiyang. Walang gagawa ng ganun kundi mamas boy na tulad mo. Tumahimik ka na! Ayun oh, ang mamas boy nagsalita Maganda na siya rin. kaya kinunan ko ng picture.
Paniwalaan niyo naman ako! Talaga? Stalker at manyak ang tingin ko sa'yo. Huwag kang magtiwala sa akin. Ginawa ko yun. Pinatay ko si Yong A. Ako pumatay. Okay na ba? Masaya ka na! Ang bata mo pa, pero ngayon pa lang, babae na inatupag mo. Isipin mo muna ang kinabukasan mo. Tama na! Ayoko na! Lumayo ka! Anong nangyayari sa'yo? Habulin mo! Bawal pumasok ang lalaki dito. Hindi ako lalaki. Mukha ba ako lalaki sa'yo? Huwag kang aalis dito. Ano nangyari, detective ha? Sorry, sir. Bigla niya akong tinulak tapos tumakbo siya. Hanapin niyo sila! Yes, sir. Bilis! Sandali! Ayun sila! Ayun sila! Genius ka pala. Natakasan nila kayo? Ang hihina nyo! Sorry, sir. Nakakahiya. Hindi namin inisip na tataka sila. Sa halip na kayo, sana athletes na lang kinuha ko. Para kahit papano, mas mabilis silang tumakbo sa inyo. Congratulations! Congratulations on a job well done. 3 suspects na nakawala sa inyo! Grabe! Naisa kayo ng 19 anyos! Sorry, sir. Ano bang ginawa niyo sa kanila? Pinilit niyo ba silang paaminin na silang kriminal? Hindi na takot sa pulis sa mga kabataan ngayon. Alam nila na mga menor de edad ay hindi nagtatagal sa pagkakakulong. Kaya sila ganon. Tumahimik ka! Walang pumalag! Huwag ka magkakamaling pumanig sa akin. Baka mawalan ka rin ng trabaho. Wala akong pinapanigan. Ang gusto ko lang, mahuli ang kriminal. Ano ka mo? Magsabi ka ng totoo. Ayon sa mga pulis, umamin ka na raw sa krimen. Hindi ako yun! Sino ba? Sabi ng mga pulis, pinatay mo raw si Yong A. Hindi ko ginawa yun! Hindi Bakit ako! ka umamin? Hindi ko pinatay si Yong A! Hindi siyang pumatay. Kung hindi ikaw ang pumatay, baka naman ikaw. Hindi ah! Tingnan mo siya. Huh? Sa itsura niyang yan, kaya niya bang pumatay? Hindi.
Anong gagawin natin? Tumakas tayo sa mga pulis. Saan na tayo pupunta? Iniisip nilang guilty tayo, kaya natin sila tinakasan. Hindi lang tayo basta tumakas. Yung mga polis, sinaktan din natin. Ang laking gulo nito. Uuwi na lang ako. Nababaliw ka na ba? Baka nasa bahay niyo ng mga pulis. Mas takot ako sa parents ko kaysa pumasok sa bilangguan. Anong sabi mo? Ang weird mo talaga. Kakaiba sila. Mas nakakatakot. Hindi mabubuksan ang gate kung tititigan nyo lang habang buhay. Pumasok na tayo. Anong sabi sa'yo? Hindi raw nila tayo haharapin kung hindi kaharap ang abogado nila. Sinabi mo ba na tumakas ang anak nila pagkatapos umamin? Alam na nila. Si Chief na mismo ang tumawag sa kanila. Wow! Ang swerte mo, mayaman ang mga magulang mo. Talaga, milyonaryo ang daddy mo? Kung ganun, mamanahin mo ang lahat? Hindi. Kasi enrolled ako. Nag-aaral ako ulit para makapag-college. Walang masama dun. Kailangan ng pera para makapag-aral. Mismo. Mabuti yan kaysa pumasok ka sa bulok na school. Tulad ko. Sabi nga na parents ko, mag-aaral ako ulit eh. Ang aking anak? Si Jonghun ba? Huminahon ka. Teka sir, sabi nyo, ang anak ko may pinatay. Kailangan pa namin ng mas masusing investigasyon para matiyak. Alam niyo ba kung saan namin siya maaari matagpuan? Hindi ko alam kung nasan siya. Halimbawa, bahay ng kaibigan niya o kaya lugar na pinupuntahan. Ewan, lagi ako nasa trabaho. Ikaw, may alam ka bang lugar? Wala rin eh. Ikaw, Yangja. Alam mo? Hindi niyo alam kung nasan siya ngayon? Kainom lang niya ng gamot. Maluba ang sakit niya. Gaano na lang katagal? Ilang buwan na lang. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Gaano na siya katagal dito? Mahigit 6 na buwan na rin. Huminto na sa pag-aaral ang anak niya at namasukan sa isang salon para matustusan ng gastos dito sa ospital. Hindi siya dinalaw ng dati niyang asawa kahit minsan. Medyo mataray ang anak niya, pero mukhang mabuting bata naman. Isa kang bayani. Mabuting anak ka pala eh. Tumigil ka nga. Yung detective, pinagtatawanan niya ang pagiging staff ko. Nakakainis! Ganun din yung sa akin eh. Hindi niya alam ang course ko na Humanities and Cultural Studies. Sayang daw ang pera ng parents ko. Sa akin din. Sabi niya, mamas boy, mamas boy. Sa sobrang galit ko sa kanya, naisip ko, labanan na siya. Tama. At malaking kalokohan din na bumalik pa tayo sa police station. Totoo yun. Oo nga. O sige. Tatanungin kita ulit. Talaga bang hindi mo pinatay si Yong eh? Hindi ko ginawa yan, no? Regular customer ako sa cafe niyo. Ang totoo niyan, wala akong kaugnayan sa kanya. Nakikita ko lang siya doon. Ikaw naman? Hindi ko siya pinatay. Tinawagan niya lang ako para umutang ng pera. Baka ikaw pumatay. Hindi. Magkasama lang kami sa internet cafe. Isang beses nga lang kami lumabas eh. Kagabi lang. Walang nangyari sa aming dalawa. Sumpaman. Umuwi kami agad. Okay. May tiwala ako sa inyo. Kahit na ako, may tiwala din. Pati ako. Off natin ang phone. Bago nila tayo matuntun. Ngayon na ang oras para tumakas tayo.
Pare-pareho pala tayo ng edad. Lahat tayo 19 lang. Oo nga. Tama ka. Bakit ba ang galang mo magsalita? Ha? Kasi... Dahil ba mayaman ka? Ganun ba? Sa tingin mo, prinsipe ka? Ano ba? Kasi... nasanay akong ganito. Kausapin mo kami na parang kaibigan mo kami. Ano, pwede ba yon? Ang dapat nating gawin, pakilala tayo sa isa't isa. Ang mga pangalan natin. Ako si... Sandali lang. Hindi na namin kailangang malaman kung ano pa yon. Ang pangalan mo, ang eskwelahan mo, o kung saan ka mo nakatira. Maraming nagtatanong nun pero walang kwenta. Hindi ba mas masaya kung hindi natin kilala ang isa't isa? Okay. Ako si 19 number 1. Ako si number 2. Ako naman si 19 number 13. Bakit tumalong ka kagad sa number 13? Wala lang. Gusto ko lang. Di ba pinauwi ko na kayo? Opo, pero... Nag-aaral kayo dapat para sa administration exam. Sinasayin nyo lang oras nyo rito, no? Baka mapahamak lang kayo. Hindi lang yun. Baka mabugbog sila ng mga kriminal o mapagtripan ng mga 19 Tumigil ka nga anyos. dyan. Tama na yan. Umuwi na kayo. Seanmin, bili mo nga ako ng medyas. Opo. Sir, anong kulay ang bibiling ko? Siyempre naman, itim. Dapat itim, di ba? Opo. Mauna na ako, sir. Masakit yun, ha? Mukha silang mabubuting bata. Hindi dapat malambot ang puso ng isang detective. Hindi sila. Yung mga batang hinuli natin. Naawa nga ako doon sa babae. Ano ngayon? Huh? Dahil may sakit ang nanay niya, okay nang pumatay. Dahil lang walang pakialam ang pamilya nila, kaya okay lang maging kriminal. Hindi yun ang Hindi ka ibig dapat sabihin. makaramdam ng awa sa kanila. Okay, sir. Sandali, sir. May gusto lang akong tanong sa inyo. Bakit ba ang laki ng galit niyo sa mga teenager? Napansin ko rin na masyado kayong stricto sa mga batang nandito. Tulad ng mga trainee natin. Ayoko doon. Ayoko sa mga tulad nila. Walang iya ka! Sin! This is Mokpo Station. Narito na po tayo sa Mokpo Station. Nasaan na ba tayo? Ang presko ng hangin. Ang tagal ko nang gusto pumunta dito. First time mo rito? Gusto kong pumunta rito kasama ang boyfriend ko. Sige, mangarap ka ng gising. Okay, isa sa atin ang hahawak ng pera. Ikaw na, dahil mayaman ka. Ayoko. Ikaw na ang humawak nito. Ang papa mo nagtatrabaho sa bangko.
Hindi ako magaling sa pera. Nahihilo ako sa mga numero. Isa pa, masanay ka sa maraming pera. Nandito na ang order nyo! Doc Bogi! Swerte mo, mayaman ka. Nabibili mong lahat ng gusto mo. Oo, pero wala naman talaga akong kailangan eh. Wala kang kailangan? Ang dami niyang niluto para sa atin. Hoy, dahan-dahan ang subo. Magtubig ka muna! Brother, hindi ko alam na ganito pala kasarap ang dokboki. Sandali, ngayon mo lang natikman yan? Oo, sabi ng mama ko, junk food daw to. Hindi daw dapat kainin. Seryoso ka? Sinusunod mo ang lahat ng sabihin ng mama mo? Dahil repeater ako. Takas na kriminal ka na ngayon. Nagtatago ka. Gawin mo ng lahat ng gusto mo. Ano pa ba ang di mo nagawa dati? Ayos ah. Ikaw lang ba maglaro? Uy! Hindi ako marunong yan. Ano ka ba? Sige lang! Yan! Galing mo! Yes! Nakita niyo yun? Ang ganda! Ano? Naubos na. Nagastos natin sa kakaikot. Ano ka ba naman? Ikaw ang treasurer, hindi ba? Huwag mo na siyang awayin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo ganito. Dapat naging mas maingat ka at matipid sa hawak mong pera. Lahat tayo gumastos. Sana pinigilan mo siya. Huwag mo akong sisihin! Ikaw, binili mo ng shades na yan para makaporma. Sorry. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko. Pero meron akong credit card dito. Hindi tayo pwedeng gumamit ng credit card. Pwede ba? Huwag ka nang sumigaw. May kasalanan ka din dito eh. Huwag kang makialam sa amin. Para sa lalaki ang ganitong usapan. Ang pangit mo, para kang... Ano bang itsura ko? Ha? Hindi ako pangit ha? Tumigil ka Bumalik na! rito! Awat na! Ikaw ang pangit! Mag-sorry ka na kasi! Ang kapal ng mukha Uy, mo! tumigil ka! Bumalik ka nga rito! Ang yapo Mukha mo! kang duwende! Ano tingin mo sa akin ha? Sumagot ka! Patawarin niyo ako. Tama kayo. Kasalanan ko to. Ako ang treasurer. Hindi ah. Hindi lang ikaw. Tayong lahat. Talaga bang kailangan natin ng pera? Oo naman. Kailangan ng pera dahil kailangan natin na matutulugan sa gabi. Pwede bang pumunta tayo sa hotel para makitulog? At saka na lang natin padala yung bayad. Oh. Hello, Internet Cafe. John, ikaw pala. Ayos ka lang ba? Nasaan ka ba? Okay naman po. Naku boss, nandito ako ngayon sa Gangwan. Hindi pa alam ng parents ko. Gagawin ninyo? Maraming salamat po, boss. Bye. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan siya? Oo naman. Una sa lahat, kilala niya si Yong A at ako. Mabuti nga yun. Pero sa tingin mo, Okay na yun, huwag kang mag-alala. ang ibig kong sabihin,
Mr. Park, may tatanong ako sa inyo tungkol sa anak ninyo. Nung sandaling dinala ninyo na sa pilitan ng anak ko sa istasyon ng pulisya, may pinakita ba kayo sa kanya na arrest warrant? Wala kayong dalang warrant, pero dinala niyo siya sa presinto. Pwersahan niyo rin siyang tinanong at pinaamin. Illegal yun, hindi ba, attorney? Opo, sir. Labag sa batas sa pag-iimbestiga na walang utos mula sa korte. Sa anak niyo tong hawak kong kamera. Araw-araw siya nagpupunta sa internet cafe. Habang nandun siya, palihim niyang kinukunan ng litrato ang biktima gamit itong kamera. Ito, tignan niyo. Anong punto mo? Stalker ng biktima ang anak ninyo. Sapat na ba yan para pagbintangan siya na isang kriminal? Tumakas siya habang iniimbestigahan. Natural lang na pag hinala namin siya sa ginawa niya. Ang mga picture, may katibayan ba kayo ng anak ko nga ang kumuha ng mga yon? Jonghun, okay ka lang ba? Opo, okay lang. Iyo, nabalitaan ko na tumakas ka raw sa mga pulis. Pinuntahan nila ako sa internet cafe. May nangyari po na hindi inaasahan. Pero, inosente po kami. Habang hindi pa nahuhuli ang kriminal, plano namin magtago muna. Mga kaibigan mo sila? Boss, naniniwala ba kayo? Oo, Jonghun. Siyempre, pinaniniwalaan kita. Hindi kami ganun ka-close ni Yong A, boss. Pero walang dahilan para patayin ko ang babaeng yun. Tama ka. Naiintindihan ko. Ay, ang sama ng mga nangyayari. Unfair po. Ayaw kaming pakinggan ng mga pulis. Oo nga. Sabihin na lang nating inabot kayo ng malas. Pero lalabas din ang totoo. At malulusutan ninyo ang problemang ito. Maaayos din ang lahat. Maraming salamat po, boss. Heto. Jonghun, mag-iingat kayo. Paano ko kayo pasasalamatan? Ano ka ba? Saka ka na magpasalamat kapag nakalusot na kayo sa kasong hinaharap ninyo. Sige na, babalik na ako sa Seoul. Kailangan ko na makauwi agad. Baka biglang bumalik ang mga pulis eh. Opo. Ingatan nyo ang mga sarili nyo, okay? Dito na lang kayo manatili muna. Salamat, bossing. Sige na. Sige. Cheers! Ang sarap ng beer! Salit mo ngayon, ang lakas mong kumain. Okay, ngayon busog na tayo. Saan na tayo pupunta? Wala tayong planong gawin na puntahan. Ano bang gusto nyo? Matulog na lang muna tayo dito. Pagkagising natin bukas, pwedeng... Anong gagawin natin bukas? Hindi mabuti sa atin magtagal sa isang lugar. Tama ka. Ang unang rule para sa mga takas, dapat palipat-lipat ang lugar. Saan tayo pupunta? Pwedeng sa beach. Ha? Pwede. Tagal ko nang hindi nagbe-beach. Ako hindi pa nakakapunta sa beach. Weh, nagbibiro ka ba? Hindi pa nga. Ano ka, Mongolian? Lahat ng Korea nakapunta na sa beach. Saan bundok ka ba nakatira? Sa totoo lang, hindi lahat ng tao katulad nyo ng buhay o ng kinalakhan. Hindi pa ako nakakapunta sa beach kahit minsan. Yang MP3 player, hindi pa ako nagkaroon. Tulad ko, may mga taong hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Nakakagulat ba? Normal yun. Okay, sa beach tayo. Sabihin mo, bukod doon, ano pa ang gusto mong gawin? Sumakay sa barko. Gusto ko na gayahin yung ginawa ng bida sa Titanic. Alam nyo, wala akong inisip tungkol sa buhay ko. Kahit ano? Wala kang plano para sa magiging kinabukasan mo? Wala kahit isa. 19 years old ka na. Wala kang pangarap? Pangarap? Ewan ko. Number 13, ikaw. Sa totoo lang, nakaplano na ang buhay ko. English at 10 a.m., Math at 12:30, tapos TOEFL naman. Sa evening university ko yun. Plano ko din na mag-aral abroad. Doon ako kukuha ng MBA. Tapos nun, Ang sakit sa head. Sabihin mo sa amin ang mga pangarap mo. gusto ko rin magpunta sa dagat tulad mo. Hindi ka pa rin nakakapunta sa dagat? O nakasakay sa barko? Bata pa ako, na-experience ko na mag-cruise. Sakay pa ng malaking barko. Bakit gusto mo pa rin pumunta sa dagat? Para mangisda. Hindi, gusto ko rin gawin to.
Ito, oh. Ano ba? Number 13. Ikaw loko ka Sira ulo ka rin pala eh. Ano ba yun? Hindi ko naiintindihan. This time, lamang sila. Okay. Bakit? O sige na, humirit pa kayo. Ikaw na puro bula ang sagwa ng iyong mukha. Kung talaga mahusay ka, simulan mo na magsasalita. Kahit na ang yabang mo, hindi ako takot sa iyo. Pagkat ang tunay na matigas ay may pusong matigas at hindi basta susuko. Kalaban na pinayuyo ko. Sabi mo nga matapang ka, bakit ka natutulala? Hindi ka pa alis, papakainin kita ng panis. Kaya oye, dapat ka nang tumabi. Rap battle? Oo nga. At ang gagaling nila. Ooh. Huwag ka nga maangas, hindi ka naman matigas. Wala ka na nga bukas, gaugali mo pa si Judas. Break it down! Narinig niyo na sila? Magagaling ba sila? Magagaling ba kayo? Ngayon, magdesisyon kayo. Sino ang panalo? Kung gusto niyo ang rapper na ito, pumalakpak kayo! Ang daming tao. Tatawag na Sino ba ako ng naman baka? may gusto na siya Sige, ang manalo? tawagan mo ang SWAT team para mahuli yung tatlo. Sorry naman. Bilis na! Sino man lalaban? $1,000 ang prize! Bakit ka naman? Sumali ka doon! Bakit naman ako? Narinig na kitang mag-rap. Magaling ka, Hindi ako magaling, no? Ayoko. Gusto yung lumaban? Akit na rito! Mister! Sasali yung kaibigan namin! Sige na! Bakit ka na? Yo, check it. Yo, listen to me. Yo, check it. Baka ikaw ay nalilito, hindi ka bagay sa lugar na pinasok mo. Maganda ka nga ang pumorma pero mukha ka naman lampa. Magmumukha ka lang tanga kung mananatili ka pa. Ayaw mong mapakiya, buti pa umuwi ka na. Ciao! Yeah! Yo! Come on! Check. Bumalik ka sa pag-aaral, umuwi ka na sa bahay, pumunta ka sa magulang mo, humingi ka ng perang pantambay. Isara ang bibig mong buwisit, lunukin ang mga salita mong pangit, puro dakdak, puro kokak, puro mo naman galing sa burak. Tama na, tumigil ka, sarap mo parang sirang plaka, makinig ka nang matuto ka sa akin, hindi to biro, tulad ng sinabi mo na puro invento, walang dating, walang laman, tulad ng utak mo. Get out, wala kang laban, kung ipipilit mo ang sarili mo, uuwi kang luhaan. Kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang lumaban, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Check! Yeah! Come on! Ikaw ang umuwi, may guts ka pa sa labi. Humihigbi ang nanay mo, naghihintay sa iyong pag-uwi. Itodo mo na ang kaya mo, handa ako sa'yo. Papawisan, mapapagod, pero hindi ako matatakot. Pagsisisihan mo habang buhay ang paghamon mo sa akin. Sa labang ito, talo ka at ako ang win-na-win. Kaibigan ka, mag-anak, kapamilya na nakikinig. Lumalaban, nakikipagretratan, hindi nagpapadaig. Susugod, haharapin ang mga kalaban. Hindi ako susuko dahil ako'y... Tumigil siya! Ang mga polis! Halika na! Tignan mo, sila ba yun? Nasaan po? Tayo na! Bilis! Doon tayo! Magtatago ba kayo habang buhay? Kung talaga inosente kayo, lumabas kayo ngayon din! Magpakita kayo at sabihin nyo ang nangyari nung araw na namatay si Yong A! Bakit mo siya inuna ng mga litrato? Bakit sinusunda-sunda mo siya? Makinig kayo. Mga bata, uhulihin ko kayong lahat. Tandaan nyo, kahit ano ang mangyari, Magtapat ka sa amin. Tungkol sa mga litrato ni Yong A at pagsunod-sunod mo.
Ikaw ang kinakausap niya. Aminin mo na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka pulis. Sorry talaga. Ano ang dahilan bakit nagsorry ka? Ang totoo niyan. Palihim ko siyang tinitignan. Bakit mo yun ginawa? Ang ganda niya kasi. Pero wala akong lakas ng loob para kausapin siya. Wala akong masamang balak sa babaeng yun. Masamang sumunod at tumingin sa babae ng palihim. Stalker lang ang gumagawa nun. O kaya manyak. Huwag mo nga siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi ka ba nagagalit? Sa simula pa lang nagsinungaling na siya. Ang totoo niyan, wala akong kaugnayan sa kanya. Nakikita ko lang siya doon. Ano? Doon mo lang siya nakita? Kahit ako naniwala. Patawarin niyo Huwag ako. ka nang magpanggap. Umarte ka na mahina ka. Nagpanggap ka na parang wala kang alam. Ang ibig ko lang naman sabihin. Tumahimik ka na! Hindi na kita pinagkakatiwalaan. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Ha? Tama na yan. Tigilan mo na siya. Ayos lang ba kayo? Nasaan kayo ngayon? Okay lang po kami. Sa oras na ito, papunta kami ng Soksyo. Sir, tama bang ginagawa ko? Dapat kang makapagtulungan sa mga pulis. May pakiusap lang ako, sir. Gusto kong mangako kayo sa akin. Ano yon? Sir, posible nga na kriminal ang mga batang yon. Pero mababait po silang lahat. Pakiusap lang. Huwag niyo po silang sasaktan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Tayo na, sir. Mag-iingat kayo. Hinati ko na sa ating tatlo ang perang hawak ko. Pantay-pantayan. Maghiwa-hiwalay na tayo. Kailangan ba talaga? Oo, hindi ko na kayang nangyayari. Ikaw ang may gusto na magkakasama tayo, hindi ba? Nagbago na ako ng isip. Mag-isa na lang ako. Hindi tayo sasakay ng barko? Kayo na lang ang sumakay sa barko. Magkasundo naman kayo eh. Ano nang plano mo ngayon? Hindi ko alam ang mga pangalan ninyo. Baka hindi na tayo magkita. Ingat. Baliw siya. Sorry talaga. Huwag ka na mag-sorry. Dapat sinabi ko na agad sa inyo ang katotohanan. Akala ko kasi hindi niyo ako paniniwalaan. Natatakot ako magtapat sa inyo. Batawarin mo ako. Tigilan mo na nga yan. Puro ka na lang sorry at maghingi ng tawad. Ilang beses mo nang sinabi yan? Pasensya ka na. Sorry. Ay, Aalis na rin ako. Isang kakilala kong namatay. Pero wala akong ginawa kundi mamasyal at magpakasaya rito. Hindi ako nag-isip ng maayos. Aalis na ako. Iniisip ko ang future ko. Sa ginagawa mo, parang hindi naman. Tinatahak mo ang landas ng kabiguan. Dapat kumuha ka na ibang kurso para mas gumanda ang buhay mo.
Nagpapakahirap sila para lang makapag-aral ka. Pero ikaw, wala kang ginawa, kundi ang mambabae at magpunta sa club gabi-gabi. Ilang taong ka na ba? Jongho, nang manhid mo talaga. Niyayaya kita na mag-date. Nagkagusto na agad ako sa'yo. Jonghon, poprotektahan mo ba ako? Babantayan mo ako, ha? Ipangako mo. Poprotektahan mo ako, hindi ba? Kasamang pumunta ang parents mo? Hindi. Miss, huwag mo sabihin sa kanila pumunta ako dito. Okay, kung yun ang gusto mo. Hello? Hello? Ikaw ba yan? Mensio? Okay ka lang ba, anak? Nasaan ka ngayon? Nasaktan ka ba, iho? Okay lang po ako, ma. Mama, si Papa ba galit sa akin? Hindi. Masyado siyang nag-aalala sa'yo. Anak, ayos ka ba talaga? Ay, Pinseo, makinig ka sa akin mabuti. Tandaan mo to. Hindi ka pwedeng umuwi sa bahay. Huwag ka magtatangkang pumunta rito. Kapag nalaman ng press ang nangyari sa'yo, may iiskandalo ang buong pamilya natin. Ang abogado natin ang mag-aasikaso ng lahat. Gawin mo kung ano sasabihin niya. hayaan mo kung kausapin Huwag siya. na. Tatawagan ka ni attorney ngayong araw. Ibaba mo na ang phone mo. Sige na. Sandali lang, gusto ko siyang makausap. Ano? Naiintindihan mo ba ako? Akin ang telepono! Huwag ka na makialam. Hello? Hello? Marami kang ginagawa, anak. Huwag mo ko alalahanin. Nagtatrabaho ka kahit Sabado at Linggo. Sana pinapasweldo ka nila na maayos. Hello, Ma. Alam niyo ba, marami na ang customer na gusto magpaayos ng buhok sa akin. Anak mo? Talaga? Buti naman. Okay lang ako. Kumakain. Nakaubos nga ako na isang buong saging kahapon. Ayos ka lang ba? Magtrabaho ka lang dyan, ha? Huwag mo ko alalahanin. Salamat, Ma. Hindi bale. Pagdalaw ko sa inyo, masasalubungan kita na maraming masarap na pagkain. Sige po, Ma. Meron pa akong gagawin eh. Bye, Ma! Hello, ma? Hello? Hello? Si number 1 to. Kami, number 13 over. Number 1! Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Nandito ako sa beach. Naglalakad-lakad ako. Nakita ko sa bulsa ko tong MP3 player mo. Ayoko namang isumbong mo ako sa mga polis na isa akong magnanakaw.
Kunin mo na sa akin. Saan? Dito sa beach. Hindi ko alam kung nasan ako eh. Sabihin mo na lang kung nasan ka. Bilisan mo! Ano ka ba? Nagtatago tayo ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng pakalat-kalat. Sorry. Heto na. Salamat. Walang anuman. Si number 2. Nasa kwarto niya? Teka nga. Isang kwarto kayo? Huh? Hindi, no? Umalis siya pagkaalis mo. Bakit? Gusto mo siya, di ba? Ano? Hindi, no? Hindi ko siya gusto. Sinadya ko pa naman na iwanan kayo. Totoo nga. Baka naman ikaw may gusto sa kanya. Ako pa? Siya gusto ko. Che! Hindi siya babae. Hindi ko siya type. Sa'yo na siya. Hindi gaya niyan type ko. Baka masakit ang paa niya. Natapilok siya kagabi. Namamagayan kaninang umaga. Tama. Paika-ika kasi siyang maglakad. Alam mo ba kung nasan siya? Tingin ko nasa paligid lang siya. Oo nga. At masakit ang paa. Sumama ka na sa amin! Halika na! Bitawan niyo ako! Huwag ka na pumalag! Halika na! Ayun siya! Bitawan niyo ako! 저기 멀리 어두운 하늘 보다가 엄마 별이 사는 그곳은 어딜까 외로운 밤 나를 보고 있을까 작은 날개짓으로 낼 수가 없는 미운 놀이 같은 나지만 그래 나의 노래가 저 하늘에 닿을 때 그때 Inom tayo ng isang basong soju, sir. Naka-duty tayo. Ayoko. Yung kwintas na suot nyo. Pambabae po yan, di ba?
Sir, kakaiba rin pala ang taste niyo, ha? Sa asawa ko tong kwentas. Ibinigay ko nung sa kanya. Ito ang pinang-propose ko sa kanya. Wala na akong ibang regalo. Noong nabubuhay pa siya. Teka, di ba namatay ang asawa niyo sa kamay ng teenagers? Sa tingin mo, kabaliwan ang pagtugis ko sa mga bata? Oh, hindi, sir. Siguro iniisip mo na bala ko lang magigante. Oh, hindi, sir. Huwag ka na magsinungaling. Sir? Tapos ka na ba? Yes, sir. Malit lang itong lugar. Mahanap natin sila. Baka sa internet cafe o sa sauna. Hindi tayo mahihirapan. Kung ganun, balak niyo hanapin natin sila maghapon at magdamag? Hindi tayo nagpunta rito sa beach para mag-relax. Parang babagsak ang stars, no? Sa tingin ko, mas malapit sila dito kaysa sa Seoul. Nung bata ako, gustong-gusto ko maging isang astronomer. Gusto ko naman maging astronaut. Nung bata tayo, ang dami nating mga pangarap na gustong matupad, hindi ba? Biruin mo yun. Naaalala ko pa, mas madalas ako nakatingin sa mga bituin noon. Ang langit, ang kalawakan, ang mga bituin. Dagat, hangin, puno, damo. Ano naman siya? Anong problema niya? Hayaan mo na lang siya mag-sound trip. Huh? Tingnan mo! Nakita mo? Oo, isang shooting star. Number 13, nakita mo? Ano ka ba naman? Ano bang pinakikinggan mo? Ano ba nangyari? May dumaang shooting star, hindi mo nakita? Ano bang pinakikinggan mo dyan? Isang kanta na ako gumawa. Sinulat mo? Composer daw siya. Talaga? Ang dami nang Parinig ginagawa na? na ngayon pa lang natin nalalaman, di ba? Huwag kang maingay. Ano to? Instrumental na ginawa ko. Kantahin mo para sa amin. Sige na, iparinig mo ng live. Hindi ang maganda. Sige na, kantahin mo na. Pero hindi ko pa natatapos. Kahit na, kantahin mo na. 정말 상관없나요? 너는 괜찮은가요? 아무런 준비 없이 다른 세상으로 홀로 흔적도 없이 떠나가 버린 세월 지나고 나도 다시 태어난데도 그때는 내가 먼저 사랑한다고 말할게 내 안에 그때 다 하지 못했던 나의 고백을 전할게 너는 내가 사랑했던 단 한 사람 혹시라도 날 다시 만나면 그때 그 환한 미소로 내게 안겨줘요 그대 잘 지내고 있는 거죠 나를 사랑해줄 단 한 사람 보고 싶은 맘 간절하네요 이젠 말할 수 있어요 이때껏 간직해온 그 말 그대 사랑해요 이제 Nagmadali kaming tumakbo. Hindi naman malubha, pero masakit ang paa niya ngayon. Ang sabi niya masakit, pero hindi naman daw siya nabalian. Oo naman, boss. Makakatulong kung mapapa-x-ray namin siya dito. Ganun ba? Kaya lang, hindi ako makakapunta dyan sa oras na to. Magpapadala na lang ako ng iba. Sabihin mo nga sa akin, anong address niyo dyan? Nasaan kayo yung lugar? Sa isang temple dyan. Okay, alam ko na ang lugar na yan.
Wow! Sorry kung naistorbo ko kayo Huwag kang ganyan. Itinali lang niyang sakong ko gamit ang panyo niya. Nagdadala ka ba palagi ng panyo? Ang weird mo talaga. Para sa paa mo. Aray! Kaya ko na to. Magpasalamat ka na lang sa akin at sana matuto ka magbakit para may magkagusto sa'yo. Alam ko namang hindi ako cute, no? Ang totoo, cute ka talaga. Sinasabi mo lang yan dahil sa awa. Seryoso ako. Grabe ka. Huwag mong sabihin ganyan ang pick-up line mo sa gusto mong babae. Number 13. Sige na, peram na lang ulit ng panyo mo. Pero nilagyan na kita ng patch Ang pangit kasi ng kulay dilaw. At saka hindi mauhulog kung merong panyo. Tatakpan mo ang patch ko ng panyo ni 13? Ganun na nga. Panyo mo akin na. Oh, ano to? Mga collection ng stalker? Ibalik mo! Huwag mo tignan yan! Si Yung A to. Patingin. Siya nga. Huwag niyong iisipin na manyak ako. Magaganda ang pictures. Ang bala ko sana, ibigay sa kanya ang mga yan. Kawawa siya. Ang totoo, meron din akong hindi pinagtatapat. Ang sabi ko, hindi ko alam kung bakit kailangan niya ng pera noon. Pero sinabi niya yun sa akin nung huli kaming nagkita noon. Kailangan ko ng pera dahil gusto ko sanang pumasok sa acting school. Sinabi ko sa kanyang mag-break na kami pagkatapos ko makuha yung role sa pelikula. Ang sabi niya, bayaran ko raw ang bawat sentimo na ibinigay niya sa akin. Kung hindi, sasabihin niya sa lahat ang tungkol sa amin. Huwag ka sa akin humiram ng pera. Problema mo yan, kaya solusyonan mo yan. Kung hindi ako desperada, hindi kita uutangan. Tulungan mo naman ako, Yunyong. Ito ang big break na matagal ko nang hinihintay. Pangarap ko yun at gusto ko yung matupad. Pangarap mo yun at hindi sa akin. Yunyong, please naman. Sana hindi ako nagmatigas sa kanya noon. Hindi mo yung kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sandali. Tingnan niyo to. Hindi ako nagkakamali. Ito, yung lalaki. Yung boss mo. Anong sinabi mo? Tignan mo tong picture. Patingin nga. Siya nga. Hindi ko napansin to dati. Pero lagi siyang nasa likod ni Yong A sa lahat ng pictures. Oo nga, at ito ang kotse niya. Bakit sasakay si Yong A? Sandali. May asawa na siya. Kung ganun pala, yung lalaki binabanggit ni Yong A. Yung may asawa. Siya yung... Kausap ko siya sa phone kanina. Tandaan nyo, pagkatapos niya magpakita sa atin sa Tama resort... ka. Bigla na lang dumating dun yung mga detective. Paano nila malalaman kung hindi sinabi ng boss mo? Ay, tumigil nga kayo. Hindi ganun ang boss ko. Sir, nandito lang daw sila kanina. Hindi pa sila nakakalayo. Akin ang susi. Sa totoo lang, meron din akong gustong ikumpisal sa inyo. Ano yun? Sinabi ko sa inyo na walang namamagitan sa amin ni Yong A. Pero nag-kiss kami. Ano? Yun lang. Wala nang ibang nangyari sa amin. Teka, hindi ka man lang ba nag-isip? Hindi ka ba nagtaka kung bakit bigla na lang siya nakipag-date sa'yo? Hindi ko yun naisip. Ang alam ko lang, siya ang naunang humalik sa akin.
Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa sinabi ko? Hindi naman sa ganun. Naisip ko lang na peperahan ka niya. Yun din ang naisip ko. Hinalikan niya ako para lang may makuhanan siya ng pera? Hindi ba hiniling din niya sa'yo na protektahan mo siya? Pera lang ang kailangan niya sa'yo. Pero dahil lalaki ka, ibang pagkakaintindi mo. Eh ano naman? Wala siyang binanggit tukol sa pera. Baka hindi mo siya binigyan ng pagkakataon. O baka naman mali ang timing niya. Timing? Bukas na lang. Ang labo niya! Niloko lang pala niya ako. Hindi siya maganda para gawin yun. Hindi siya maganda? Kung maganda siya nung hinalikan mo siya, bakit hindi na siya maganda ngayon? Hindi ganun ang sinabi ko, ha? Pinagsisisihan mo ba? Hindi. Wala akong pinagsisisihan. Wala akong kaugnayan sa kanya. Ikaw ba? Nakiusap ang kaibigan mo na pautangin mo siya pero tinanggihan mo. Nagsisi ka ba? Hindi. Naging mas mabait sana ako sa kanya. Sa sitwasyon ko, tama ang ginawa ko. Wala akong dapat pagsisihan, no? Nagsisisi ako. Palihim ko siyang kinunan ng picture. Pero hindi ko siya kinausap. Hindi ko alam kung anong ugali niya. O kung anong problema na kinakaharap niya noon. Kung naging matapang lang sana ako at sinabi na maganda siya at gusto ko siya, sana kahit paano natulungan ko siya. Hindi naman yun mahirap gawin eh. Siyempre, pangit na pumapatol siya sa lalaki dahil lang sa pera. Pero ginawa niya lang yun dahil may pangarap siya na gustong to pa rin. Buti nga siya may pangarap para sa sarili niya. Mas malaya siya kaysa sa akin. Ako, ginagawa ko lang kung anong sinasabi sa akin. Hindi yung kung anong gusto kong gawin. Hindi ko man lang inisip kung anong sinisigaw ng puso ko. Pinagsisisihan ko yun. Ako, walang ibang inisip kundi pera. Kinalimutan ko ng sarili kong pangarap. Pinakamalala ako. Wala man lang akong pangarap. Sinayang ko ang oras ko. Sinayang ang buhay ko sa wala. Nakakalungkot. Hindi nga tayo ang pumatay kay Yong A. Pero hindi rin natin siya tinulungan. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Harapin natin ang lalaking yon. Siya ang responsable. Hindi niya magagawang pumatay. Hindi siya ganong klaseng tao. Sinasabi niya sa pulis kung nasan tayo. Hindi ka sigurado dyan. Posible na natrack ng mga pulis sa mga cellphone natin kaya natuntun tayo. Pero 2 beses na yun nangyari. Tinawagan mo rin siya kanina umaga. Nagkataon lang na dumating ang mga pulis. Hindi yun nagkataon lang. Hindi mo po ba naiintindihan? Bakit ba pinaghihinalaan mo siya? Baliw ka ba? Isa siyang bastos na lalaki na nananamantala ng batang babae. Hindi mo yan mapapatunayan. Nakita mo ang mga picture. Alam nating pinagbantaan niya si Yong A nung maghiwalay sila. May kakayahan siya na patayin ang ex-girlfriend niya. Imposible yun dahil walang kakayahan ng boss ko na patayin ng sino man. Hindi ko nakitang kumilos siya ng kakaiba kapag kasama niya si Yong A. Nandito ka na pala. Teka, pakitulungan si Yong A na maglinis. Yong A, pakidala naman ito. Kilala ko si Yong A. Masayahin siya sa lahat ng oras. Pero, napansin ko na malungkot siya nung araw na yun. Siya na nga ang pumatay. Makinig kayo. Maaaring naghihintay pa sa atin ng mga polis sa temple. Kung sakaling mahuli nila tayo, Sabihin na natin ang katotohanan. nung sinabi natin ang totoo sa presinto, hindi nila tayo pinaniwalaan. Oh! Tigil! Tigil! Wala na kayong matatakbuhan!
Bilisan nyo! Maabot na tayo! Tigil! Huwag kayong lalapit! Tatalong kami! Seryoso kami, tatalong kami! Pag lumapit kayo, sa ibaba nyo na kami Halika kayo! pupulutin. Hindi kayo mga baliw para magpakamatay! Kung gusto niyo tumalon, gawin ninyo. Huwag naman, sir. Narinig niyo ba yung sinabi niya? Ganyan na siya kaangas nung una natin siyang makita. Kaya namin tumalon! Sige, tumalon kayo. Huwag na kayo magpapigil. Sir naman, paano kung biglang tumulo ng mga bata? Hindi tatalo ng mga yan. Ako, tatalon ako. Ano? Seryoso ka ba? Na hindi na tayo, kaya natin. Okay lang, kaya ko na mamatay. Sir, sa tingin ko, hindi na sila nagbibiro. Huwag kang maniniwala sa kanila. Aakuin niyo ba ang responsibilidad? Aakuin ko lahat. Magkakasama pa rin tayo. Hanggang sa langit. Ayoko pang mawalan ng trabaho lang dahil lang sa kapabayaan niyo. Sige na, talon. Gawin niyo na kaagad. Sandali lang, huwag kayo tatalon! Alis na agad! Pababayaan namin kayo tumakas! Kasi sila dapat makatakas. Iniwan dito ang susi! May lisensya ka ba? Makakakuha ka ng lisensya kapag 18 ka na. Pero, kailangan mo pa rin ng permiso ng magulang mo para makabili ka ng kotse. Makakaboto tayo para sa member ng parliament. Pero hindi laban sa policies. Nasa edad na tayo pero bata pa rin. Saan ba tayo lulugar? Para sa kabutihan niyo na rin yan, kaya ako ginawa, sir. Alam niyo namang kampi ako sa inyo, di ba? Magandang araw sa inyo. Miss, pwedeng magtanong, nandito ba si boss? Wala po, lumabas siya. Alam ko na kung nasan siya. Hi, boss. Hi. Anong ginagawa niyo rito sa Han? Ang alam ko, nasa Gangwon Province kayo. Wala ba kayong kasama? Si Yong A. Ano? Sagutin niyo. May relasyon ba kayong dalawa? Jong, ano bang kalokohan na sinasabi mo? Sinabi sa akin ni Yong A na meron siyang karelasyon noon. Kung meron man siyang karelasyon, bakit yun naman naiisip na ako ang tinutukoy niya? Ang sabi niya may asawa na raw yun. Ako lang ba lalaki may asawa? Wala nang iba? Ano ito, ha? Ito? Wala to ibig sabihin! Hindi to sapat para pagbintangan niyo ako! Wala tong halaga! Wala! Ito! Hindi niyo to magagamit! Ayan! Wala na! Kuha to sa camera ko. Hawak na yun ng mga polis. Mag-print ulit ako. Grabe! Tinulungan ko kayong tatlo na makatakas sa mga pulis! Ganito pa bang isusuklin ninyo sa kabutihan ko? Bakit niyo ginawa yun kay Yong A, boss? Ano ba ang ginawa ko? Jong-un, bakit ka nagkakaganyan? Bakit pinagbibintangan mo ako? Ayoko na sa'yo! Dapat mo nang bayaran ang utang mo sa akin hanggang sa pinanguling sente mong ibinigay ko sa'yo! Naintindihan mo? Binanggit sa akin ni Yong A noon
Ang karelasyon niyang lalaki. Sinisingil daw siya. Pinagbabayad siya. Hanggang sa pinakahuling sentimo raw na binigay sa kanya. Yun mismo ang mga salitang sinabi mo ngayon. Napakataas ng tingin ko sa inyo. Walang nagmamalasakit sa akin sa bahay o sa school na pinapasukan ko. Kaya masaya ako nagtatrabaho sa inyo. Naramdaman ko ang pagtitiwala ninyo. At pinahalagahan ko yun. Bakit, boss? Ba't ginawa niyo yun? Sagutin niyo ako. Ipaliwanag ninyo, gusto kong malaman ng totoo! Hindi ko siya pinilit na makipagrelasyon sa akin. Binibiro ko lang siya. Niyaya ko siya minsan na mag-date kami. Ang sabi niya, sasama siya sa akin kung babayaran ko ang acting classes niya. Meron akong pamilya. Nagsimula kami na fling lang. Pero habang nakikita kami, nahulog ang loob ko sa kanya. Minahal ko siya. Kung mahal mo siya, bakit pinatay mo? Hindi ko sinadyang patayin siya! Gabing-gabi na, hindi mo sinasagot ang tawag ko. Bakit? May problema ba? Sabihin mo sa akin, anong problema? Ayaw na kitang makita pa. Sorry pero mali ang ginagawa natin. Okay na tayo, hindi ba? Maraming salamat na lang. Sa lahat ng mga natulong mo. Paano tayo? Ayoko na. O sige, ang gawin mo na lang, bayaran mo lahat ng utang mo sa akin. Gusto kong ibalik mo, pati ang pinakahuling sentimong tinanggap mo sa akin. Magbabayad ako. Sa oras na kumita na ako ng pera. Ngayon ka na magbayad! Wala akong ibabayad sa'yo! Wala akong pera! Ganyan ka ba kasama? Yongay, huwag mo ko iwanan. Ayoko mawala ka sa akin. Iwan mo ako! Lumayo ka sa akin! Ano ba? Sandali lang, Yongay! Ayoko ka sa akin! sa'yo! Yongay! Please! Hindi ka pa Makinig ka! makintindi! Tama na! Makinig ka muna sa akin! Sige na naman! Nakikiusap ako! Ano ba? Hindi! Yongay! 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 Aksidente nangyaring yun. Pinatay mo siya, boss. Hindi! Hindi ko ginusto na mamatay siya! Tumigil kayo! Wala kayo sa katwiran! Winasak niyo ang pangarap niya at yun ang kasalanan niyo! Sinira niyo siya! Mamamatay tao kayo! Hindi ko siya pinatay! Hindi! Hindi! Tigil! Tama na! Itigil mo na yan. Sumama kayo sa estasyon ng pulisya. Bakit ba? Nahuli niyo na ang kriminal niyo. Wala kaming ginawang kasalanan. Bakit pati kami hulihin? Ang pagtakas sa investigasyon ay may kasong intrusion of public duty. Ang tangkang pagpapakamatay ay labag sa public order at blackmail. Ang pagtakas nyo sa kotse ko ay may kasong carnapping. May lisensya ka ba, bata? Driving without a license.
Sa bahaging ito nagtatapos sa mga buhay namin bilang mga pugante. Tahimik na ang nasawi. At ang kalooban naming puno dati ng galit ay naging payapa na rin. Sa isang syudad, tanging ang mga ilaw lang sa paligid ang pumupunit sa kadiliman. Nung gabing yun, sa panaginip ko, muli kami nagkita ni Yong A. Sorry ha. Para saan? Para sa ginawa kong paghalik sa'yo, kahit na hindi kita talaga gusto. Magalang ka, malambing at mabait sa mga babae. Naisip ko na maaasahan kita na maaari mo akong tulungan. Hindi ako nakatulong sa'yo. Sorry ah. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Sa simula pa lang naman, hindi na ako dapat lumapit. Galit ka ba sa akin ngayon? Hindi, ang totoo niyan, nag-enjoy ako sa halik mo. Talaga? Bye. Patawarin niyo ako. Mapapatawad niyo ba ako? Sir, sorry sa ginawa ko. Ibili mo ako ng medyas. Okay, sir. Anong kulay gusto mo? Puti o itim? Ito. Okay, itim ang bibiling ko. Alam mo kung gaano kahirap ang naging buhay ko. Yun ang dahilan kaya galit ako sa mga batang iniisip na madali ang buhay. Sir, pwede bang maligo muna ako? Ako rin, sir. Masyado na malagkit ang buhok ko eh. Kailan ang trial namin? Anong trial ang sinasabi mo dyan? Gusto niyo ba litisin kayo sa korte? Lalabas na kayo. Ano?
Ang sarap ng hangin dito sa labas. Para ako nakawala. Pakiramdam ko galing tayo sa mahabang biyahe. Ay, ayoko pang umuwi sa bahay namin eh. Natatakot ka bang umuwi sa inyo, Mama's Boy? Hoy, wag mo akong tatawagin Mamas Boy ah. Oh, big boy ka na ba? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Good morning po. Huwag kayong magsaya na pinalaya namin kayo dahil nagkasala kayo sa batas. Marami lang kami inaasikaso at ayaw namin masayang sa inyo ang oras namin. Ano po? Kahit ganun po, salamat pa rin. Nakita ko na ginawa niyong lahat para lumabas ang katotohanan. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo. Marami pong salamat. Hindi man maganda ang mga nangyari, isa pa rin yung magandang karanasan. Kahit paano, meron kayo nagawang Mabuti? Matino? Kapaki-pakinabang? Ayaw sumagot eh. umuwi na kayo. Salamat po. Sandali, meron ako hindi nasabi. Naging 19 din ako minsan. Katulad ng mainit na sikat ng araw sa summer, ang pagiging 19 ay natatapos din. Hindi natin mapipigil ang pagdaan ng oras. Okay na? Kailangan natin makakita ng bagong direksyon para sundan ang liwanag ng ating kinabukasan. Magpapakilala na ako. Ako si Cha Yunyong. Ako naman si Sho Jong-hoon. Ako naman si Park Min Seo. 19 years old. 미친 꿈이 있었어 나 one of a kind 구원의 빗줄기를 꿈꾸던 밤 저 무섭듯함 너무 뜨겁다 그 안을 더 뜨겁게 달구니 I never fall out 내일이 올까 ready or not I'm always 내 꿈은 믿던 소설가의 손자 몸이 허약하다면 체력은 더 단련시키면 돼 명상으로 영혼을 살주었네 달리다가도 눈 떼선 안 되는 백미러 언제나 방어하듯 커진 눈동자 anymore 때때론 터무니없이던 빛내 젊음이 독이 된 적도 있죠 I'm sorry 잘 때는 너무하면서도 점점 돌아오는 것들처럼 텅텅 비어있는 이 길거리를 걸어다니는 아리따운 여인들처럼 자는 싫어 고요한 밤이 깊어 오늘도 내일도 나는 홀로 뛰네 폴짝폴짝 비춰 어린 척 나의 그땐 그랬지 냇가에 앉아 퐁당퐁당 어쨌든 끝을 모른다 밀어봐줘 하늘에 뜬 보름달 의지할 데가 없던 어느 날을 후회하기 위해 나는 걷는다 난 어쨌든 끝을 모른다 밀어봐줘 하늘에 뜬 보름달 의지할 데가 없던 어느 날 후회하기 위해 나는 걷는다 그래지 어깨보다 높이 extraordinary 난 흑검이 끝이 없는 터널 한가운데 서도 뭐가 문제지 나 눈을 부릅뜨는 뱀이 가져와 나를 좋아하는 사람이 있기에 난 다 가졌다 가끔은 말로는 통하지가 않아 온통 그럴 때 나는 입 다물고 총총 내 자신은 내가 짊어진 커다란 배낭 무거워도 어차피 얻지 못하는 해답 물음에 물음은 때론 날 아프게 해 주눅에 주눅은 내 맘을 뭉개네 잘 때는 너무하면서도 점점 돌아오는 것들처럼 텅텅 비어있는 이 길거리를 걸어다니는 아리따운 여인들처럼 자는 싫어 고요한 밤이 깊어 오늘도 내일도 나는 홀로 뛰네 폴짝폴짝 비춰 어린 척 나의 그땐 그랬지 냇가에서 퐁당퐁당 때문에 무엇 때문에 였는지를 몰랐는데 다 나 때문에 헤매 아직 길을 헤매네 오늘도 내일도 나 때문에 내겐 아직 시간이 있기 때문에 그저 감사해 내 맘을 담아내 모든 건 나 때문에 자는 싫어 고요한